Napag-usapan naman ng mga kababaryo ni Omar ang tungkol sa nangyaring hostage-taking sa ospital. Nahahalata nga nila na pinatay ang magkakapatid na Rosales para patahimikin ito. Nangangamba na nga sila sa palalang mga krimen na nangyari sa bansa dahil sa pagkalat ng mga high-powered firearms. Sa pag-uwi ni Marcos sa kanyang bahay, niyakap niya na mahigpit ang kanyang ina at humihingi siya nito ng sorry. Tinanong naman ni Teresa ang kanyang anak kung bakit ito nagsasorry. Nagbubuntong hininga naman si Marcos at sinabihan niya ang kanyang ina na siya dapat ang pumipigil sa kanila. Hanggat hindi niya nalulutas at nabubuwag ang mga sindikato, marami pang tao ang mamamatay. Marami pa itong mabibiktima. Pati siya nadamay na. Sinabihan ni Teresa si Marcos na ginawa naman niya ang lahat para pigilan ang mga sindikato. Masyado lang ito malakas kaya mahirap. Pero hindi naman siya sumuko nito. May mga bagay lang talaga na hindi nila makontrol. Gaya na nangyari sa kanya kanina. Gaya na nangyari sa kanyang kapatid. May limitasyon lang ang kanilang kakayahan. Sa huli, ang importante, hindi siya sumusuko. Hindi siya dapat sumuko. Alam niya isang araw, mabubuwag rin niya ang mga sindikatong ito. Kahit gaano ito kalakas, kahit gaano ito kalaki. Dahil alam niya na hindi siya titigil hanggat hindi ito nawawala. Sa pagkikita nila Jalil at Ahmad sa moske, sinabihan ni Jalil si Ahmad sa palagay niya hindi kasabot si Reyes dahil inaalam din ni Reyes yung totoong nangyari sa isla. Sinabihan ni Ahmad si Jalil na baka naman party din niya ng pagpapanggap ni Reyes o baka naman lumambot na siya dahil iniligtas ni Reyes ang kanyang kapatid. Sinabihan ni Jalil si Ahmad na matagal na niyang hinala na ginagawa si Reyes ng fall guy. Nasuspendido ito at mukhang hinahanap din niya ang kanyang ama. Kaya tingin niya walang alam si Reyes. Nagtanong naman si Ahmad yung mga kasama ni Reyes. Ang sagot ni Jalil, iniimbestigahan pa niya ito. Aalis na sana si Ahmad, ngunit nagtanong nito si Jalil kung bakit niya ginagawa ito. Nagtanong naman si Ahmad kay Jalil kung anong ibig niyang sabihin. Sinabihan ni Jalil si Ahmad na chief of staff siya ng presidente, pero pinaiimbestigahan niya sa kanya yung mga sindikato. Ang sabi ni Ahmad na gusto niyang malaman kung sino ang protektor ng mga sindikato sa SID at sa INLIA, matindi ng epekto na pagdami ng armas dito sa kanilang bansa. National security threat na ito, categorized at malinaw na panganib ngayon. Nagtanong ulit si Jalil, yun ba talaga o mayroon pang mas malalim na dahilan? Ang sagot ni Ahmad na hindi niya obligasyon ang sabihin nito sa kanya kung anong nalalaman niya. Sundin niya ang kanyang inuutos. Kaya napagtanto nito ni Jalil na tama ang kanyang hinala. Meron pang mas malalim na nangyayari dito. Hindi lang ito tungkol sa pagbebenta ng baril. Ngunit tikong pa rin ang bibig ni Ahmad at sinabihan niya si Jalil na kontakin lang siya nito kapag may i-report na siya at umalis na nito si Ahmad. Gayunpaman, hahanap ng ibang paraan si Marcos upang alamin ang katotohanan. Dinalaw naman ni Sabdani ang kanyang ama sa sementeryo at isa pala itong pulis gaya niya. Kinausap naman ni Sabdani ang kanyang ama na kahit mahirap, tinutuloy pa rin niya ang kanilang pangarap na maging isang alagad ng batas. Sayang lang kahit karapat-dapat ang kanyang ama, hindi ito nabigyan ng pagkakataon dahil gaya niya isa rin itong Muslim. Nakapasok nga siya sa Inlia pero nilalampasan naman siya pagdating sa mga promosyon pero hindi siya nawawalan ng pag-asa dahil alam niya darating din ang panahon makikita nila ang kagusto nilang makatulong na may kakayahan sila at hindi sila naiiba sa kanilang lahat. Lalo na ngayon kasama na siya sa Task Force Alpha na pinamumunuan ni Marcos. Sigurado siya na patas si Marcos at alam ni Sabdani na maraming nililihim si Espina pero ramdam niya na mabuti itong tao. Nalaman naman ni Jalil mula kay Suarez na narinig ni Marcos na may nagradyo raw na ang sabi na inutralize ang mga taga-isla dahil walang sibilyan doon. Pero hindi ito narinig ni Suarez. Ang nakakarinig lamang nito ang nasa malapit lamang kay Marcos, ang kanilang mga namatay na kasamahan at pati na sa kumad na si Lara. At nalaman pa ni Jalil na naghihinala si Marcos na may sumubotahi sa kanilang misyon sa isla. Kaya naghihinala na ngayon si Jalil kay Lara
kung kasabot ba ito sa mga nangyari sa kanilang lugar. Pupunta pala si Marcos sa Islang Damay dahil doon pala niya hahanapin ang katotohanan at sila lamang dalawa ni Sabdani ang nakakaalam nito. Magpapatay ng cellphone si Marcos para hindi siya matrace dahil walang pwedeng makakalam kung nasaan siya para wala ring makasagabal sa kanyang pag-iimbestiga. Nananalangin naman si Sabdani na sana mahanap ni Marcos sa isla na yan ang sagot para mabigyan ng hustisya ang pagamatay ng kanilang mga kasamahan. Habang si Jalil, minamasa naman niya ng palihim ang mga kinikilos ng Team Alpha at lalong-lalo na si Lara. Napapaisip siya nito kung ano talaga ang inililihim ni Lara at sinusundan niya ang bawat kilos ni Lara. Galit na si Azuelo sa mga pambabatikos ng mga netizens sa kanila dahil sa sunod-sunod nilang kapalpakan at mas lalo pa siyang maiinis sa inireport sa kanya ni Lara na burado yung markings at serial ng RPG pati na ang balang nahanap sa katawan nila Axel at Jovi Rosales, negative sa ballistics. Hindi ito galing sa illegal shipment na kanilang minomonitor. Kinokontak ni Lara si Reyes pero out of reach ito, kaya sinabihan ni Azuelo si Lara na nag-file ng official leave si Agent Reyes. At sa pagdating ni Jalil sa opisina ni Azuelo, sinabihan ni Azuelo si Lara na silang dalawa muna ni Major Espina ang magtatandim. Sinabihan ni Azuelo silang dalawa na gusto niyang malaman agad kung saan nakuha ng mga Rosales brothers ang mga high-powered firearms na ginamit nito. At sa pag-alis ni Lara sa ahensya, sinundan naman ito kaagad ni Jalil. Sa pagpasok ni Felix sa headquarters, nagtataka naman siya kung bakit wala sina Espina at Lara at lalong-lalo na si Marcos. Nalaman din niya mula kay Suarez na nakalib si Marcos, kaya nagtataka siya nito kung kailan pa natutong mag-leave si Marcos. Mahahanap na kaya ni Marcos sa Islang Damay ang katotohanan? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.